Sa karamihan ay masarap talaga ang tsismis. Lalo na't may mga nakikitang ebidensya na magpapatunay na totoo talaga ang mga bali-balita na naririnig natin sa ating mga kapitbahay. Pero ang tsismis ay nagsisimula talaga sa isang tao na marumi kung mag-isip. Kumbaga, napaka-malisyosa na kahit na ano ang nakikita at naririnig niya, ay binibigyan niya ito ng ibang kahulugan. At ganun ang Ate Rose ko. At dahil sa pagiging malisyosa niya, ito ang naging daan upang maparusahan at mabigyan siya ng leksyon na magpapabago ng kanyang buhay. Pakinggan na po natin ang kwento. Sandali nga. Bakit late ka na namang umuwi? Saan ka ba galing, ha? Alam mo, nagdududa na talaga ako dyan sa mga kinikilos mo eh. Mahal naman. Napasarap lang ang inuman namin nila paring Joey. At dyan lang naman ako sa kabilang kanto Huwag ka na magalit. May pasalubong naman ako sa'yo Yan. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Hindi na nga malaki ang kinikita mo dyan sa talyer mo. Naglalasing ka pa talaga. Bakit? Siguro may pinipormahan ka na doon ng babae, no? Ano? Sino naman pinupormahan ko? Ikaw magsisimula ka na naman dyan ng away, no? Praning ka talaga. Wala akong babae, ano ka ba? At bakit? Umamin ba manluloko? Siyempre hindi yan ang amin. Alam mo, kilalang kilala kita. Yung mukha mo, palaging nakaharap sa mga sexing babae. Naglalaway ka siguro sa mga katawan ng mga anak ni Joey, no? Ano? Sabihin mo! Mga anak ni Joey pa talaga. Pabira ka, babata pa na ba ngayon Kilabutan ka nga dyan sa mga sinasabi mo, Rose. Si Celine ba ang gusto mo? Ha? Ang asawa ni Joey? Siguro may relasyon kayong dalawa, no? Umamin ka, ha? Umamin ka, Bogart! Pwede ba? Ano nga aminin ko? Wala naman akong dapat na aminin. Kasi wala akong ginagawa. Tumabi ka nga dyan. Huwag ka nga harang-harang sa daan ko. Teka! Ano nga mo yan? Bakit pabango ka? Nagpabango ka ba? O galing ang amoy na yan sa babae mo? Umamin ka, Bogart! Umamin ka! Walang iya ka talaga! Ang kapal na mukha mo! Ate, teka lang. Huwag kayong mag-away ni Kuya Bogart. Natutulog si Baby Justine. Baka mamaya magising ang anak niyo. Huwag kang makialam dito, ha? Kapatid lang kita! Lisa, pagsabihan mo nga yung ate mo. Napakawalang kwenta ng mga sinasabi. Palagi na lang ako pinagbibintangan. Prading na yata yan Nakakasawa ang ugali. Ate, please lang. Tama na po. Palagi na lang po kayo nag-aaway ni Kuya. Kawawa naman po si Baby Justine. Bakit ka ba nangingialam dito? At talagang kinakampihan mo pa talagang hinayupak na yan? Teka, siguro may relasyon kayong dalawa, no? Umamin ka sa akin, Lisa. Tinataydor mo ba ako pag nakatalikod ako? Po, ate hindi. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Kapatid kita. Kita mo na, Lisa? Kita mo na? Wala na. Nahihibang na talaga ang babaeng yan. Loka-loka na yan. Pati ba naman ikaw na kapatid niya? Pagdududahan, anak ng teteng, oo. Bakit may iniiba ang usapan, ha? Saan galing ang amoy na yan? Sa babae mo yan, ano? Sino ang babae mo? Sumagot ka. Ikaw, Bogart, ha? Matagal na ako nagdududa sa'yo. Alam kong may babae kang iba. Wala lang akong makuhang sapat na ebidensya para patunayan yan. Pero ramdam na ramdam ko. Wala ka na talagang pag-asa, Rose. Alam mo, ang tinutinu kong asawa sa'yo. Pero ikaw itong palaging naghahanap na lamang ng gulo. Gusto palagi away. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong ginagawang masama? Nakita mo na, Lisa? Ganyan ang mga reaksyon ng mga lalaking nagsasawa na
sa mga asawa nila. Magsasawa talaga kahit na sino lalaki. Kung palaging ganyan ang ugali mo. Ay nako, diyan na nga kayo. Sarap-sarap tag-inom po kanina eh. Bad trip talaga. Kapag kaharap ka na. Hoy! Hoy, Bogart! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito, hayop ka! Pupuntahan mo na naman ang babae mo! Buwisit ka talaga! Buwisit! Wala kang kwenta! Ate, awat na ate. Hindi naman kasi totoo yung mga iniisip mo eh. Malisyosa ka lang talaga. Kaya ganyan ka mag-isip. Ang dali-dali mo magduda. Isa ka pa! Kapag talagang nahuli kitang may relasyon sa asawa ko, kakalbuhin talaga kita! Impacta ka! Grabe naman po kayo, ate. Hindi naman po ako ganyang klaseng babae. Kilala ko ang asawa ko, Lisa. Habulin niya ng babae, kahit nung magnobyo pa lang kami. Kaya nga kinikilatis ko ang lahat ng mga babaeng lumalapit sa kanya. Ay, tiyan ka na nga. Isa ka rin sa nagpapainit ng ulo ko. Mga bisit kayo! Magandang umaga sa inyo, Panyero, at sa lahat ng mga suking tagapakinig ng channel ninyo. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo ay hango sa totoo kong karanasan na nagbigay ng bangungot at kilabot sa buhay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Lisa. Nangyari ang nakakakilabot na karanasan kong ito 7 taon na ho ang nakakalipas. Nung hindi pa pandemic, nakatira ko sa ate ko dahil maaga kaming naulila. Siya na ang nagpakain at nagpaaral sa akin. Mabait naman ang ate Rose ko, ngunit may isang ugali lang siya na ayaw sa lahat ng mga tao sa barangay namin. Malisyosa siya at madalas ay napapaaway dahil pinagdududahan niya ang lahat ng babae sa aming lugar na may relasyon sa asawa niya na si Kuya Bogart. Hanggang sa umabot talaga sa puntong humingi na siya ng tulong sa isang mangkukulam para patayin ng isang babae na duda niya ay kabit ng bayaw ko. Pero ang ginawa niyang yon ay ang simula pa lang sa isang pinaka nakakatakot, nakakakilabot at nakakadiring pangyayari na yumanig sa mga buhay naming lahat. Magandang umaga sa'yo, Rose. Nandiyan ba si Bogart? Oh, tiyan, ikaw pala. Ano sadya mo kay Bogart? Wala siya dito eh. Kasi, may usapan kasi kami ngayon. May ituturo siya sa akin eh, kung paano ayusin yung makina na hindi na kailangan buksan lahat. Ganun ba? May usapan pala kayo eh. Eh bakit tumalis yun? Sabi niya may pupuntahan siyang supplier ng mga gulong. Baka nakalimutan niya ang usapan namin eh. Alam mo naman yun, may pagkamalilimutin talaga. Siya nga pala. Ikaw pala ang naglalaban ng mga damit niyo, ano? Baka gusto mong mangutang ng washing machine. Hindi naman mahal ang down payment. Kayang-kaya din sa bulsa ang monthly. Oo, ako talaga naglalaban ng mga damit namin. Lalo na sa mga damit ni Bogart. Alam mo naman ang trabaho niya, di ba? Marurumihan talaga ang mga damit niya dahil sa grasa at alikabok ng mga kotse. Nako, hindi kasi bagay sa'yo maglaba dito sa labas eh. Ang init pa. Baka mangitim ka niyan. Pero, sabihan mo ko kapag kukuha ka ng washing machine. Ahente kasi ang kapatid ko. Mabilis lang approval. Sabihin mo nga sa akin, Jan. May gusto ka ba sa akin, ha? Ha? Naku, wala. May girlfriend na ako eh. Ang bait mo kasi sa akin eh. Tsaka ang friendly mo kapag mag-uusap tayo. Sasabihan na kita ng prangka. Hindi kita type. Mas bata ka pa sa akin. Hindi ko type yung mga baby boy ang datingan. Tsaka may asawa na ako. Kaibigan mo pa. Naku, nagkakamali ka lang, Rose. Grabe ka naman. Di naman ako traidor na kaibigan, ano? Para magkagusto sa asawa ng kaibigan ko. Malapit na kaibigan ko si Bogart.
Nagkakamali ka ng iniisip sa akin. Likas na kasi talaga sa akin na maging pala kaibigan. Mapalalaki man o mapababae man yan. Siguraduhin mo yan. Hindi talaga kita type. Nakikita ko kasi sa tingin mo. Ang lagkit-lagkit eh. Ngayon lang nakita kitang tinititigan ng legs ko. Napatitig ako kasi may uod na malapit sa paa mo eh. Ano ka ba? Doon ako nakatitig sa uod, hindi sa legs mo. Itong si Rose talaga kahit kailan, no? Kung ano-ano sinasabi. Huwag kang mag-alala. Hindi rin naman kita type eh. Marumi lang talaga ang isip mo. Aba, bastos ka! Baka nakakalimutan mo na nagtatrabaho ka lang dito sa talyer namin. Umayos ka, ha? Ate, nandito na po ako. Nabili ko na po mga pinabili niyo sa palengke. Oh, Jan. Nandito ka pala. Paalis na rin ako. Sige, mauna na ako. Pakisabi na lang kay Bogart na napadaan ako. Sige, Lisa, una na ako ha. Ano nangyari doon, ate? Bakit parang biglang nagmamadali? Kararating ko lang Nahiya siguro. Pinagsabihan ko kasi ng prangka. Bakit naman, ate? Ano ba nangyari? May ginawa ba si Jan? Paano? Nahuli ko kasing nakatitig sa legs ko. Ayun. Tinanong ko siya kung may gusto siya sa akin. Ayaw namang umamin. Pero halata naman kasi sa mga titig niya. May laman. Para bang may pagdanasa. Parang hinuhubaran ako. Po? Si Jan may gusto sa'yo? Paano nangyari yun, ate? Hindi naman kasi imposible na magkagusto yun sa akin, ano? Sa edad ko to, fresh pa akong tignan. Hindi halata na malapit na ako mag-40. Tsaka maganda din ang hubog ng katawan ko. Kahit may anak na. Kaya nga palagi ko sinasabi sa'yo na alagaan mo yung katawan mo. Magpapayat ka. Para naman merong magkagusto sa'yo. Ate, kahit ganito naman ang itsura ko, may nagkakagusto pa rin naman sa akin kahit papano. Hindi naman ako ganun kapangit, ano? Ha? At sino naman nung tanga na magkakagusto sa'yo, Aber? Nako, gawa-gawa mo lang yan. Gayahin mo kasi ako. Maganda pa rin kahit 30 na. Kita mo yan si Jan. Sigurado ako. Patay na patay sa akin yan. Makikita mo kasi sa titig niya. Si ate. Grabe naman po kayo makalait sa akin. Hindi naman kasi totoo na may gusto si Jan sa inyo eh. May nobya po yan. At mahal na mahal po niya. Anong tawag mo dun sa mga mapang-akit niyang tingin sa legs ko? At sa katawan ko? Parang inuubaran pa nga ako, di ba? Kakasabi ko lang. Ate, malisyosa lang po talaga ang utak niyo. Hindi naman kasi lahat ng lalaki kapag tumitig, may gusto na kagad sa'yo. Masyado lang talaga marumi ang isip niyo, ate. At ako pa ngayon na marumi ang isip. Marunong lang akong kumilatis ng kilos ng isang tao. Katulad doon sa Kuya Bogart mo. Alam kong may babae ang hayop na yon. Pero manda siya. Mahuhuli ko rin siya balang araw. Bakit ayaw niyang tigilan yan, ate? Kung ano-ano na lang ang binibintang mo sa mga tao dito. Wala namang mga eksaktong pruweba. Hindi na kailangan. Alam ko na kagad sa isang tingin pa lang. Malakas siya ang radar ko. Ikaw nga, alam ko yung tinatago mong baho, ano? May relasyon kayo ni Nestor. Yung matandang nagtitinda ng isda sa palengke. Sa lahat ng lalaki, doon pa talaga sa may asawa at matanda na. Grabe ka, Lisa. Amoy lupa pinatulan mo. Ate, Diyos ko naman. Huwag kayong gumawa ng kwentong ganyan. May asawa po yung tao. Tsaka suki ko yun sa isda eh. Paano may relasyon kaming dalawa? Simple lang naman kasi. Sa lahat ng mga nagtitinda, doon ka talaga palaging bumibili. Siyempre, ibang iisipin ng mga tao kapag ganun. Ate, hindi totoo yan. Wala akong gusto kay Mang Nestor. Parang ama ko na rin yun eh. Ang tanda-tanda na. Grabe ka talaga kung mag-isip, ate. Oo. Nag-aaway na naman kayo. Kailan ba tatahimik tong bahay na to? Pambira, oo. Kakarating ko lang tapos yung malalakas na boses niyo ang bubungad sa akin. Lalong-lalo ka na, Rose.
Saan ka galing ha, magaling na lalaki? Galing dito si Janjan, hinahanap ka. May usapan daw kayo. Bakit umalis ka? Emergency yung pinuntahan ko, Rose. Nag-message na rin ako sa kanya na hindi ako pwede ngayon. Bakit? May problema ba? Pinagsabihan ko yung kasama mo sa talyer ha. May gusto yata sa akin eh. Ano? Pambihira ka. Walang gusto sa'yo yun. Anong feeling mo naman, Rose? Lisa, ano ba meron? Bakit nagkasagutan kayong dalawa? Kuya, wala naman po. Konting hindi pagkakaintindihan lang. Hindi naman ganun kalalim. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo yung pagiging malisyosa mo, Rose. Nakakahiya na sa mga tao at kapitbahay natin dito. Kung ano-anong chismis ang nilalabas mo dahil dyan sa pagiging marumi ng utak mo. Talaga? O sige, magkampihan kayong dalawa. Ikaw, Lisa, imbis na ikaw ang kapatid ko, ikaw pa talaga ang unang magpapahamak sa akin. Ano? Ate, wala akong ginawa. Bakit ba ang hilig mong gumawa ng kwento? Walang katotohanan ng lahat ng yan. Konting bagay lang na nakikita mo, binibigyan mo na kagad ng kahulugan. Ate, pakiusap, magbago na po kayo. Kahit na kapatid ko si Rose Panyero, ay hindi ko talaga siya kinukonsinti sa pagiging malisyosa niya sa kapwa. Sa katunayan nga po, ay naging biktima din ako ng ilang beses ng pagiging marumi ng kanyang utak. Pinagbintangan niya akong may relasyon kay Kuya Bogart, ang asawa niya. Ako, maiintindihan ko pa siya dahil nga sa ate ko siya, Panyero. Pero ang ibang tao ay talagang nagagalit na sa kanya kasi kung ano-anong chismis na lang ang kumakalat dahil bawat kilos ng mga tao sa paligid niya ay binibigyan niya ng ibang kahulugan. Kagaya na lamang ni May, na kapitbahay namin at may-ari ng isang maliit na kainan sa aming barangay. Sinugod talaga siya ni Ate Rose sa kanyang tindahan at pinahiya ito. Merienda muna kayo. Ang init-init to. May dala akong snacks at palamig. Janjan. Gusto mo ba ng soft drinks, iho? Sige ho. Pero okay lang po ba na ilista niyo muna? Nasa loob kasi ang bag ko tapos ang dumi pa po ng kamay ko. Dadaan ko na lang sa karindire niyo mamaya. Ay, oo naman. Walang problema yan basta ikaw. Kung gusto mo samahan mo na rin ng bibingka. Masarap ang bibingka ko. Kasi ako mismo nagluto niyan. Sige. Gutom na rin kasi ako Ikaw Bogart. Ang tahimik mo. Snacks gusto mo? Oo nga pala. Salamat pala sa pag-aayos ng bike ni Tantan ha. Ang bait mo pala. Hindi mo ko siningil doon. Naku, ayos lang yun, May. Kapitbahay lang naman tayo. Sino ba magtutulungan kundi tayo rin lang na magkakapitbahay, hindi ba? At dahil mabait ka sa pamangking ko, libre na itong soft drinks at bibingka ko. Tikman mo yung bibingka ko, Bogart. Masarap yan. Ito talagang si May, oo. Ang pilya-pilya. Ilang taon na pala kayo? Nako, wag na wag kang magtatanong sa edad ng babae. Pero hindi naman sikreto ang edad ko. Magsisikwenta na kasi ako sa susunod na buwan. Punta kayo ha? Imbitado ko kayo. Maghahanda ko ng bongga. Dapat nandun ang lahat ng mga friends ko. Talaga? Abay, 50 ka na pala, ano? Akala ko magkasing edad lang tayo. Dapat pala ang tawag ko sa'yo ay Aling May. Ito namang si Bogart. Wag na sa ale. Okay na ako na tawagin mo kong May. Sa pangalan ko na lang. Oo nga naman. Hindi naman halata sa edad mo Sa bagay, maayos ka kasing manamit kaya napagkakamalang ka pa talagang dalaga. Mga bulero talaga kayo. Pinakikilig niyo naman ako Totoo naman kasi yun, May. Halos lahat ng mga lalaki dito sa barangay natin may crush sa'yo Pero sorry sila. Choosy kasi ako.
O sige na, alis na muna ako ha. Ilalako ko pa itong matitirang bibingka ko doon sa may construction site. Aba. Mukhang nagkakatuwaan yata kayo dito ah. Anong meron? Mukhang ang saya-saya nyo ah. Habang nag-uusap. Ah, Rose, ikaw pala yan. Ito oh, naglalako ko ng mga snacks. Gusto mo? Mainit-init pa ang bibingka. Ako mismong gumawa niyan. Wag na. Salamat na lang. At baka mahawa pa ako sa pagiging makati mo. Ano ka mo? Hoy, Rose! Tumigil ka nga! Bakit? Kinakampihan mo tong malanding to? Bakit? May relasyon ba kayo? Ang saya-saya mo nung kausap siya eh. Naku, Rose, nagkakamali ka. Magkaibigan lang kami nitong si Bogart. Nagtitinda lang ako ng mga pagkain sa kanila. Alam mo naman siguro na ito ang negosyo ko. At araw-araw kong ginagawa ito ang maglako. Sa tingin mo, maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Ha? Haliparot ka? Hoy babae, hindi mo ako maluloko ha? Kitang-kita sa mga tingin mo na may pagnanasa ka sa asawa ko. Malandi ka. Rose, ano ba? Nakakahiya ka! Tumigil ka na nga! Naglalako lang yung tao kung ano-ano na binibintang mo! Grabe ka naman sa akin, Rose. Magkapit-bahay tayo. Alam mo na hindi ako ganyang klaseng tao. May respeto ako sa mga kapitbahay ko. Wow! Pa-victim pa talaga no? Ang kapal ng mukha mo. Ano? Aakitin mo ang asawa ko? Napakalandi mo! Nako, hindi totoo yan. Nagtitinda lang ako, naghahanap buhay na maayos. Grabe ka naman kung makapangusga sa akin. Wala naman akong ginagawang masama dito. Saksi pa nga si Janjan. Itanong mo pa sa kanya. May, sige na, pasensyaan mo na lang ang asawa ko. Hindi sinasadya ni Rose ang mga sinasabi niya. Anong hindi sinasadya? At tumingi ka pa talaga ng tawad sa haliparot na yan? Ha? Ano? May gusto ka sa kanya, no? Magsama kayong dalawa. Ang lalandi nyo. Mga higad! Walang pinipiling lugar. Kahit sa harap ng pamamahay ko! Rose, tigil na sabi! Nag-i-iskandalo ka na naman! Hindi ka na nahiya sa mga tao! Pumasok ka na nga! Pumasok ka na sa loob! Hindi pa ako tapos sa'yo, malandi ka. Makikita mo. Babalikan kita. Ang kapal ng mukha mong akitin ng asawa ko. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalapit pa sa asawa ko. Tandaan mo yan! Naiiyak na umalis si Aling May sa talyer, Panyero. Wala naman talagang ginagawa na masama si May. Ang kapatid ko lang talaga ang sadyang napaka-malisyosa. At lahat ng bagay ay binibigyan ng kahulugan, pati na ang pagtitinda ng pagkain ni Aling May. Nag-away pa sila nang makapasok sa bahay. Si Ate Rose ay napakalakas ng boses. Inaakusahan na may kabit ang Kuya Bogart. Si Janjan naman ay tahimik lang na inaayos ang isang kotse at ako naman ay hindi na nakialam dahil alam kong mas lalong lalaki ang away nila kung magsasalita pa ako. Ang buong akala ko ay hanggang dun lang ang kayang gawin ni Ate Rose, Panyero. Akala ko hanggang pagdududa at pang-aaway lang ang kaya niya. Ngunit nagkamali ako, Panyero. Dahil isang araw, dinala niya ako sa isang mangkukulam. Oo, tama kayo nang narinig, Panyero. Sa tindi ng galit at selos ni Ate Rose kay Aling May, ay nagpunta ito sa isang mangkukulam para doon ay ipakulam si Aling May. Kailangan ba talaga nakasama ako, ate? Ang dami ko pang labahin sa bahay. At si Baby Justine walang bantay. Si Janjan lang nandoon. Ang dami yung pang sinasabi. Sumunod ka na lang sa akin. Puntahan natin si Manggorio. Manggorio? Sino naman yun, ate? Huwag kang maingay, ha? Isang kilalang mangkukulam dito sa lugar na to yon. Ipapakulam ko
Ang haliparot na May na yon. Akala siguro niya nagbibiro ko sa mga sinasabi ko. Ha? Kulam ate, seryoso ka? Nang dahil lang sa hindi niyo pagkakaunawaan, ay ipapakulam mo na siya? Oo, bakit? Dahil malandi siya at may balak siyang agawin ng asawa ko. At hindi lang simpleng pagkakaunawaan yon. Alam kong may ginagawang milagro ang dalawang yon kapag wala ako. Ate naman, hindi naman kasi totoo yung mga bintang nyo eh. Bunga lang yan ng maruming pag-iisip nyo. Ate, pakiusap. Huwag mo nang gawin to. Akala ko ba kapatid kita? Bakit parang ayaw mo suportahan ang mga gusto kong gawin, ha? Hindi naman maganda ang mangkulam, ate. May balik ang mga yan. Hindi pwedeng walang kapalit ang pagkukulam, ate. Balik? Magbabayad ako ng pera para ipakulam ang haliparot na yon at para mawala na siya sa landas ko. Nandito na tayo. Yan na ang bahay ni Mang Goryo. Ate, hindi ka ba natatakot? Wala namang ginagawang masama si Aling May sa'yo ah. Sa katunayan ng bait-bait niya. Dahil marami siyang natutulungan sa mga kapitbahay natin. Lalo na yung mga kapusat walang makain. Binibigyan sila ni Aling May na makakain. Huwag kang makialam dito, Lisa. Nakakabata lang kitang kapatid. At ako ang nagpapaaral at nagpapakain sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Ate Rose, nag-aalala lang kasi ako sa gagawin mo eh. Kung totoong nag-aalala ka sa akin, hindi mo ako pipigilan sa gagawin kong ito. Huminto ang tricycle sa harap ng isang lumang bahay, Panyero. Pagkababa pa lang namin, ay naramdaman ko na kagad ang malamig na simoy ng hangin. May kakaibang kilabot ang gumapang sa buo kong katawan nang kumatok na kami at bumungad sa amin ang isang matandang lalaki. Puti na ang buhok nito. May pulang bandana sa ulo at napapaikutan ng maraming kwintas ang kanyang leeg. Maraming nakasabit na maliliit na botelya sa kisame ng bahay niya. Hindi ko alam, Panyero, kung ano ang laman ng mga botelyang yon. Sigurado ka ba, Rose? Ang kulam ay isang makapangyarihang sumpa na ipapataw mo sa isang tao. Matanong ko lang, malaki ba ang kasalanan ng babaeng ito sa'yo? Napakalaki, Mang Goryo. Akalain nyo na inaakit niya ang asawa ko. Kaya palagi na lang kami nag-aaway ni Bogart. Pakiramdam ko nga, ginagayuma pa niya ang asawa ko eh. Kasi hindi naman palangiti at palabiro sa mga babae si Bogart. Pero ibang-iba ang asawa ko kapag kaharap siya. Para bang ang saya-saya niya. Ate, seryoso ka? Tumahimik ka nga dyan. Malilintikan ka talaga sa akin eh. Kung ganun, tutulungan kita na makipagigante sa babaeng ito. Aba, hindi pwede yung ugaling ito. Sige, sisimulan ko ng ritual. Ibigay mo sa akin ang mga sangkap na kailangan ko. Ito na po, Mang Goryo. Dala ko na lahat. Ang isang maliit na litrato ng May na yun. Buhok niya at isang damit. Nandyan na po ang lahat. Paano ka nagkaroon ng buhok ni Aling May, ate? Grabe! Pinagandaan mo talaga lahat ng yan? Oo naman, Lisa. Bakit? Dahil hindi ako makakapayag na may mang-aagaw sa asawa ko. Sige, bago ko simulan ang lahat, kailangan ko ng dugo mo, Rose. Isang patak lang sa litrato ng babaeng kukulamin. Sa pamamagitan ng pagpatak ng dugo sa litrato niya, doon kukuha ng lakas ang itim na mahika para isumpa ang babaeng ito. Akin ang palad mo. Konting hiwa lang naman ang kailangan. Sige ho. Ang hapdi. Ate, natatakot ako. Baka kung ano ang balik niyan sa'yo, ate. Baka tatalbog ang sumpa at ikaw ang matamaan. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko, Lisa. Maiintindihan mo rin ako.
Sa susunod na panahon, kapag meron ka na rin sarili mong pamilya. Pero kasi Ate Rose, hindi naman totoo mga bintang niyo eh. Malisyosa lang po talaga kayo. Sa tingin mo, hindi ako maghihinala kung wala akong nakita. Sa mga ngiti pa lang ng May na yon, alam ko na kagad na inaakit niya si Bogart. Hindi ako makakapayag na maaagaw niya sa akin ang asawa ko. Uunahan ko na siya, kaya humanda siya. Sa ngalan ng itim na mahika, parusahan ang babaeng may kasalanan. Ipataw sa kanyang nararapat na kaparusahan. Simula sa araw na ito, may kakabit na negatibong enerhiya sa babaeng nasa litrato. Sisipsipin ng sumpa ang buhay niya hanggang sa mawala ito at mabayaran ang kanyang mga kasalanan. Klutuma! Kahit nasa loob kami ng bahay ni Manggorio, ay naramdaman ko ang biglang paglakas ng hangin. Ngunit bigla na lang din itong nawala. Kasabay ng pagkawala ng hangin ay namatay ang apoy na nakasindi sa kandilang itim na nasa harap namin. Tapos na po ba? Ito na po ba yun? Oo. May sumpa ng nakakabit sa babaeng yun. Simula sa araw na ito, ay unti-unti siyang sisingilin. Pagbabayaran niya ang kasalanang nagawa niya. Mabuti naman kung ganun, Manggorio. Hihintayin ko na lang kung kailan mawawala ang malanding yon. Tignan lang natin kung sino magwawagi. Maraming salamat po sa tulong niyo, Manggorio. Ate, hindi ka ba natatakot talaga? Paano kung malaman ni Kuya ang ginawa mo? Hindi niya malalaman kung di ka magsusumbong. Tara na nga, ang dami mong arte. Kinabukasan, nagpunta si Ate Rose sa mismong karinderya ni Aling May. Ang sabi niya, gusto niyang makita mismo ng mga mata niya ang unti-unting pagkalugmok ni Aling May. Sinubukan ko siyang pigilan, pero inaway-away niya lang ako. Hindi ko rin siya masumbong kay Kuya Bogart dahil pinagbantaan niya ako na palalayasin sa bahay kung gagawin ko yun. Wala akong ibang magawa kundi ang tumahimik at hayaan na lamang siya. Aba! Malakas ka pa, ha? Alam mo, bilib din ako sa iyo eh. Dahil kahit matanda ka na, napapanatili mo makinis sa kutis mo. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya yan? Rose, ayoko ng away. Nasa balwarte kita. Tindahan ko to. Kaya kung hindi ka bibili, mas mabuti pa umalis ka na lang. Huwag ka mag-eskandalo dito. Ako pa ngayon ang nag-ieskandalo, ha? Hindi ba ikaw tong walang hiyang inaakit ang asawa ko? Alam mo naman siguro na may asawa na yung tao, di ba? Tapos, ang landi-landi mo pa. Kahit kailan, ay hindi ko ginawa yung mga binibintang mo sa akin. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang dumi mo mag-isip. Natural. Naglalako ako ng mga pagkain, syempre kailangan kong kausapin na maayos sa mga suki ko. Alangan namang tatarayan ko sila. Ate, tara na. Tama na yan. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Nakakahiya na, ate. Ano ka ba, Lisa? Huwag kang makialam dito. Umalis na kayo. Ayoko ng gulo. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Yang pagiging malisyosa mo ang dapat mong ayusin. Kung titignan ka para ka ng sira. Sira ulo pala, ha? Hoy! Babaeng higad! Ito ang tandaan mo. Hindi matatapos ang buwan na to na hindi ka magbabayad sa pagiging haliparot mo. Magbanta ka kung gusto mo. Wala akong pakialam kasi wala akong ginagawang masama sa'yo. Iyong-iyo ang asawa mo. Solohin mo. Isaksak mo sa baga mo. Ate, magagalit na naman si Kuya Bogart nito eh. Napaka-iskandaloso niyo po.
Magiging chismis na naman tayo sa buong barangay dahil sa ginagawa niyong to. Wala akong pakialam, Lisa. Umanda siya. Tignan lang natin kung makakapaglandi pa siya sa oras na may epekto ng sumpa. Makikita nila na hindi ako basta-basta nakalaban. Wala naman kasing umaaway sa iyo, ate. Ikaw lang naman itong nagpapakamalisyosa. Kahit ano, pinaghihinalaan mo. Kahit nga ako, di ba? Pinagbintangan mong may relasyon doon sa matandang tindero ng isda. Ate, ano ka ba naman? Bakit wala ba? Hindi mo ako manloloko, oy! Mukha mo! Ang lagkit nga ng tingin niya sa'yo. Nakakadiri. Ang tanda-tanda na tapos ang manyak pa ng tingin. Gusto mo yung mga ganong klase na lalaki? Nakakahiya ka, Lisa. Ate naman, sabi nang wala nga kami relasyon. Diyos ko naman, ate. Tigilan niyo na po yan. Ang dami-dami niyo ng kaaway. Dahil sa utak niyo na masyadong mapagduda. Masyado ka ng praning. Matyagang naghihintay si Ate Rose kung kailan e-epekto ang sumpa kay Aling May. Pero lumipas na ang 2 linggo ay wala pa rin nangyayari kay Aling May. Pero sa halip na si Aling May ang magkasakit, ay si Ate ang isinugod namin sa ospital dahil sa walang tigil na lagnat at pagtatay. Nang sinuri siya ng doktor, isang amoeba ang impeksyon niya sa tiyan niya, kaya ito sumasakit at nagtatay. Na-confine siya sa ospital ng ilang araw at doon nagsimula ang kababalaghan, Panyero. O, kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang tiyan mo? Maayos na ako. Gusto ko na nga umuwi. Kasi baka malaki na ang bill natin dito. Ayoko mabawasan ang ipon natin, Bogart. Ano ka ba naman? Huwag mo nang alalahanin pa ang gastos dito sa ospital. Ang importante ay maayos ka na. At hindi na masakit ang tiyan mo. Nakatulong din kasi ang herbal na iniinom ni Rose, Bogart. Bawal yun dito sa ospital, di ba? Pero mabuti na lang at magaling pumuslit nun si Lisa. Sige, aasikasuhin ko lang ang bill natin na. Kayo muna dito. Magaling naman na to si Rose eh. Sabi ni Doc kanina, pwede na siyang umuwi ngayong araw. Ay, salamat sa Diyos. Mabuti naman. Miss na miss ka na ng anak mo, Ate Rose. Iyak na nga ng iyak si Baby Justin kahapon pa. Hinahanap ka. Dito na muna kayo. Salamat pala ha. At di niyo ako pinabayaan. Yang asawa ko medyo galit pa yan sa akin. Dahil dun sa nangyari sa tindahan ni May. Pero hindi pa rin ako natiis niyan. Kinakausap pa rin ako. Siyempre naman, wala namang asawa na kayang tiisin ang reyna ng buhay niya, no? Di ba, Lisa? Ha? Ano? Oo. Tama ka dyan. Uy, may kumakatok ah. Titignan ko lang ah. May bisita kay Ata Rose eh. Ha? Sino naman? May, pasok ka. Nandito ka ba para dalawin si Rose? Tamang-tama, paalis na kami. Mabuti naman nakaabot ka pa. Anong ginagawa mo dito? Ano kasi, nabalitaan ko na ospital ka. Kaya dinalang kita ng pagkain dito. Ito, tinolang isda at aros kaldo. Hindi ko kailangan ng pagkain mo. Anong tingin mo sa akin, tanga? Sa tingin mo ba kakainin ko yung pagkain na galing sa'yo? Malay ko ba kung may laso niyan? Itong si Rose naman talaga. Parang hindi naman tayo magkapit-bahay. Tingnan mo. Masarap yan. Bagong luto pa ang mga yan. Mainit-init pa. At saka hindi naman ako nakikipag-away sa'yo. Hala, ang bango naman niya, Aling May. Naku, mukhang masarap talaga, ate. Tikman mo. Teka, ano yan dala mo? Bakit ang baho? Mabaho? Hindi naman mabaho, Rosa. Ang bango nga eh. Nakakatakam nga eh. Ilayo niyo sa akin yan. Bakit mo ako dinala na nabubulok na pagkain dito? Gusto mo na ako mamatay? Hayop ka talagang babae ka. Lisa, paalisin mo na ang walang yan. Teka lang, ate. Hindi naman nabubulok na pagkain ang dala niya. Tingnan mo mabuti.
Lugaw at tinolang isda lang ang dala ni May. Alam kong galit ka sa akin, Rose. Pero ako, hindi ako galit sa'yo. Kaya nga nagpunta ako rito para dalang ka ng pagkain. Kasi peace offering ko yan. Para hindi ka na magagalit sa akin. Ano ba't sinasabi mo? Peace offering? Sira ulo ka ba? Peace offering ba yung inuud na pagkain? Ilayo nyo nga sa akin yan! Lisa, nakakadiri! Hindi nyo ba nakikita ang mga uod? Ang dami oh! Nakakadiri! Ate, ano ka ba? Walang uod sa pagkain. Anong uod ang sinasabi mo? Titikman ko nga. Kaunti lang. Wag, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Hindi nyo nakikita ang mga uod. Ang dami-dami. Ilayo nyo nga yan ang baho. Nakakatiri ka, Lisa. Bakit tinikman mo pa? Teka, ano ba nangyayari? Wala namang uod ah. May uod ba, Lisa? Wala naman. Hindi ko alam kung saan ang uod na tinutukoy ni Ate Rose. Tsaka, hindi naman mabaho. Tsaka masarap. Hindi na ako magtatagal, Lisa. Hindi naman ako baliw para bigyan kayo ng pagkain na inuud na. Basic ka. Ano yung mukha mo, ha? Pati mukha ng babaeng yan inuud. Nakakadiri. Umalis ka dito. Baka mahawaan mo pa kami ng sakit mo. Diyan, nilabas mo na siya. Tumawag ka ng guard. Paalisin niyo siya sa harap ko. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Parang binabangungot ka ng gising. Walang uod dito. Ano ba, ate? Ang daming uod! Huwag kayo lalapit sa akin! Lisa! Alisin niyo ang mga uod na yan! Nakakadiri! Inuwi na ni Kuya Bogart si ate sa bahay ng araw ding yon, Panyero. Pero kahit nasa bahay na kami, ay wala pa rin siyang tigil sa pagbanggit tungkol sa mga uod doon sa ospital. Para na siyang baliw kung magsalita. Akala namin ni na Janjan at Kuya ay bunga lang yon ng mga iniinom niyang mga gamot. Pero makalipas ang 1 linggo ay mas lalong lumala ang kalagayan ni Ate Rose. Kung ano-ano na ang sinasabi nito. Nagtatago sa loob ng kwarto kasi may mga lalaki raw na gusto siyang pagsamantalahan. Habang tumatagal, Panyero, mas lalo akong nag-aalala para sa kanya. Nang mga panahon kasi na yon, ay hindi ko pa naiintindihan na may kinalaman pala sa kababalaghan sa bahay namin sa ginawa niyang pagkulam kay Aling May. Lisa, isarado mo nga ang pinto. Bilisan mo. Sarado mo! Ha? Bakit naman, ate? Hinihintay ko si Janjan eh. Nagpapabili ako ng suka sa kanya doon sa kanto. Naubusan na kasi ako. Kilala mo yung kapitbahay natin na si Celso? Maniwala ka. May balak siyang gasain ako. Narinig ko siya kanina. Sabi niya pupuntahan niya ako. At pagsasamantalahan daw. Ano? Si Celso baka mo? Ate, wala dito ngayon yun. Nasa ibang bansa si Celso. Nung nakaraang buwan pa yun umalis. Hindi. Maniwala ka, nandito siya. Naririnig ko siya, nakita ko. Bilisan mo na. Sabi niya, matagal na siyang may gusto sa akin. At gusto niya akong angkinin. Teka, ate, bakit parang wala ka na sa sarili mo ngayon? Ayos ka lang ba, Ate Rose? Para kasing iba lang lumalabas sa mga bibig mo nito mga nakaraang araw. Puro pambibintang sa mga kapitbahay natin. Kesyo may gusto sa'yo mga tao. Ano ka ba, ate? Ano nangyayari sa'yo? Totoo naman kasi yun. Maniwala ka, halos lahat ng mga lalaki dito sa lugar natin may gusto sa akin. Pinagnanasaan nila ako. Gusto nila akong tikman. Alam ko yan. Dahil naririnig ko ang mga iniisip nila. Ate naman, hindi na kita maintindihan talaga. Para ka na nababaliw, ate.
Sundin mo na lang ang mga pinag-uutos ko sa'yo. Ang bagal mo naman kasing kumilos eh. Baka maabutan ka nila dito. Andiyan na sila. Nandiyan na sila, Lisa. Oo na ate, sasara ko na ang pinto. Lumalala na ang hallucinations ni Ate Rose Panyero. Ang buong akala namin ay dahil lang yun sa stress at mawawala din yun. Pero simula pa lang pala yun. Dahil meron pang mas nakakakilabot na pangyayari ang nakaabang sa amin. Naamoy niyo ba yung mabaho? Ano ba yun? Oo nga. Parang may patay na daga yata dito ah. Hahanapin ko mamaya yan, Bogart. Ang saksak ng amoy. Hanapin na natin ngayon. Baka yan pa maging dahilan para walang pumunta dito para magpaayos ang kotse nila. Grabe ang baho, ang sakit sa ilong. Bogart, kinuha mo ba yung cake ko sa ref? Nawala eh. Teka lang, dyan ka lang ha. Dyan. Naamoy mo ba yung naamoy ko? Bogart, parang galing kay Rose yung amoy. Anong amoy? Ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Rose, naliligo ka pa ba? Bakit ganyan ang amoy mo? Parang amoy na bubulok na prutas. Maligo ka nga dun. Anong amoy ba yun? Hoy! Wala akong amoy, no? Ang kapal ng mukha nyo, ah! Kayo nga yung madungis, eh. Amoy asim. Kasi naliligo kayo sa pawis at grasa. Ang kakapal ng mukha nyo, ah! Hindi ako nagbibiro. Maligo ka nga dun, Rose. Hindi mo naaamoy ang sarili mo. Imposible naman na hindi. Dahil ang baho talaga. Rose, wag mo naman masamain ang mga sinabi ni Bogart, ano? Baka nakalimutan mo lang maligo. Medyo umaalingasaw na talaga kasi. Baka mapahiya ka pa sa ibang tao kapag naamoy ka. Baliw ba kayo? Kaliligo ko lang, eh. Nakita niyo itong basang buhok ko? Ang kakapal nyo, ah. Kayo nga ang hindi marunong mag-ayos sa sarili nyo. Ang babaho nyo pa. Yung katawan nyo punong-puno ng grasa. Kayo ang dapat na maligo. Mga bisit na mga to. Naging palaisipan sa amin ni Janjan at Kuya Bogart kung bakit ganun ang amoy ni Ate Rose. At hindi lang yon, Panyero. Dumarami na din ang presensya ng mga langaw, palaka at uod sa paligid ng bahay at talyer. Kahit na anong gawin namin ay araw-araw, mas lalong dumarami ang langaw at mga insekto. Dahil sa mga nangyayari, ay nagsimula na magduda si Janjan na baka kinulam si Ate Rose kaya nangyayari yon. Hindi nila alam si Ate Rose ang nagpakulam at ang hindi ko maintindihan ay kung bakit parang siya ang pinipeste sa halip na si May. Naging magulo na sa bahay ng mga panahon na yon dahil hindi na umuwi si Kuya Bogart, Panyero. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil sino ba naman kasi ang uuwi kung napakabaho ng asawa mo kahit bagong ligo ito. Mukhang si Ate Rose lang talaga ang hindi naaamoy ang masangsang na amoy na to. Hanggang sa isang araw ay sinundan na talaga ni Ate Rose si Kuya Bogart. Nadatnan niya itong nakikipag-inuman sa mga kaibigan sa kabilang kanto. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni ate ang asawa niya at dinuro-duro ito sa harap ng kanyang mga kaibigan. Napahiya tuloy si Kuya Bogart. Bogart! Sinasabi ko na nga, be. At may babae ka. Sino yung kahalikan mo, ha? Ang landi-landi nyo. Mga walang iya kayo. Naghihintay ako sa'yo ng 2 gabi. Hindi ka na umuwi. Nandito ka lang pala at nakikipaghalikan sa isang haliparot. Ate, tama na yan. Wala namang kahalikan si Kuya. Nagiinuman lang sila ng mga kaibigan niya. Umuwi ka na sa bahay, Rose. Huwag mo akong ipahiya sa mga kaibigan ko. Kaibigan? Kaibigan ba yung halos lamunin mo na ang mukha ng malagding yan? Hayop ka! Pwede ba? Tignan mo nga muna yung mga kasama ko. Mga babae ba yan?
Ikaw yung utak mo, ha? Punong-puno na ng pagdududa. Baliw ka na. Umuwi ka na. Baho-baho mo. Pinapahiya mo ako sa mga kasama ko. Umuwi ka na nga! Ano? Ha? Siya ba ang pipiliin mo? Kaysa sa amin ang anak mo si Justin? Bogart, ginawa ko naman lahat ng gusto mo ah. Bakit ganyan ka sa akin? Dahil nakakasawa ka na. Yung ugalit utak mo, nakakasawa na. Sakal na ako sa'yo. At dadagdagan pa niyang mabaho mong amoy na hindi ko alam kung saan galing ang amoy na yan. Ate, umuwi na tayo. Mag-aaway lang kayo ni Kuya dito. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Pasensya na po kayo. Kuya, sorry. Hindi ko napigilan si ate. Pagsabihan mo yung ate mo. Ay nako, Lisa. Kapag hindi niya babaguhin ang ugali niya, talagang lalayasan ko na yan at dadaling ko ang anak ko. Bahala na siya sa buhay niya. Napakawalang kwentang asawa. Puro pagdududa. Napakamalisyosa ng utak. Pakaalis na nga. Nakakadiri ang amoy dito. Pasensya na kayo mga pare ah. Bakit mo naman kasi ginawa yun, ate? Mukhang galit na galit talaga si Kuya sa'yo. Saan ba kasi galing itong mabahong amoy na to, Lisa? Bakit wala akong maamoy sa sarili ko? Mabaho ba talaga? Yan nga rin ang pinagtataka ko, ate. Kung saan galing yung parang nabubulok na karne na amoy. Kahit kasi bagong ligo ka, ay nandiyan pa rin. Umiiyak na nga si Justine kapag nasa malapit ka. Ayaw niyang kinakarga mo. Pero bakit di mo naaamoy? Ewan ko, hindi ko rin alam. Gulang-gulo na ako, Lisa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang asawa ko iiwan na yata ako, Lisa. Hindi naman siguro, ate. Mahal ka ni Kuya Bogart. Napuno na siguro siya sa ugali mo, kaya ganun. Huwag mo na kasing uulitin yun, ate. Kung ano-ano na lang ang binibintang mo sa kanya. Kagaya kanina. Wala namang babae. Pero sinasabi mo nakikipaghalikan siya. Hindi mo ba nakita yung babaeng nakaupo sa kandungan niya? At parang sawa kung makayakap kay Bogart? Ate, walang babae doon. Lahat silang nagiinuman doon mga lalaki. Walang babae ni isa. Meron. Nakita ko ang babae. Kabit niya yun, Lisa. Hayop siya. Ipapakulam kong impaktang yun. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay kinausap ako ni Janjan Panyero. Para sa kanya, ay hindi na normal ang mga nangyayari at tila may kababalaghan na. Abot langit ang kaba ko habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Janjan. Dahil dun ko lang napagtanto na tama nga siya. Napagtagpi-tagpi ko kasi ang mga nangyari sa nakaraan at may punto nga si Janjan Panyero. Janjan, anong pag-uusapan natin? Baka makita tayo ni ate dito, ha? Hindi pa naman ako nagpaalam sa kanya na aalis ako. Bakit ba takot na takot ka na malaman ng ate mo na ako nobyo mo? Ikinakahiya mo ba ako, Lisa? Bakit? Dahil isang mekaniko lamang ako doon sa talyer ng bayaw mo? Hindi, ano ka ba? Grabe naman ito, ang drama mo. Alam mong hindi yan ang rason ko kung bakit ayoko malaman niya. Alam mo naman diba ang ugali ni ate? Napakamalisyosa nun. Eh bakit ayaw mo nga na malaman niya? Dalaga ka naman. Binata naman ako. Hindi ba walang pagmamahalan natin? Kaya hindi natin to dapat tinatago. Huwag kang mag-alala dyan. Darating din ang araw na ako mismo magsasabi kay ate. Sa ngayon, wag muna, please. Nakikiusap ako sa'yo. Kapag ako nainis sa'yo, sasabihin ko talaga sa lahat ng tao dito sa barangay na may nobyo ka na. Ang dami pa naman nagpapakit sa'yo. Sarap bigwasan ng mga pagmumukha eh. Sos, ito naman nagsiselos lang pala. Siya nga pala dyan. Bakit mo pala ako kakausapin? Tungkol ba saan ito? Tungkol sa ate mo, Rose. O bakit? May ginawa na naman ba siya sa'yo? Ito talagang si ate, oh.
Parang tumatandang paurong. Wala ka ba napapansin? Napapansin saan? Ganito kasi yan eh. Naniniwala ka ba sa kulam, Lisa? Kulam? Oo naman. Naniniwala ako sa mga ganyan. Bakit? May duda kasi ako na may kumukulam sa ate mo. Napansin ko kasi may mga senyales na pinakulam siya at naniniwala ako na kaya nagkakaganon siya dahil sa sumpa ng kulam. Ano? Si ate pinukulam? Sino naman ang gagawa nun? Hindi natin alam. Pero di ba maraming kaaway ang ate mo? Dahil dyan sa ugali niyang napakamalisyosa. Baka isa sa kanila ang gumawa nun. O di ba, malay mo. Pero kasi... Hindi mo ba nakikita? Kung ano-ano nakikita niya, kung ano-ano sinasabi. Ano nga yung English na salita na yun? Hallucination? Ano ba yun? Hallucinations. Oo. Yung nakikita niya mga uod sa dalang pagkain ni Aling May. Parang nag-hallucinate siya ng mga panahon na yun. Tama, yun na nga. Tsaka yung mabahong amoy na galing sa kanya. Di ba natin matumbok-tumbok kung saan galing ang amoy na yun, di ba? Isa nga rin yan sa pinagtataka ko dyan. Bakit may amoy na ganun si ate? Eh hindi na naman niya naaamoy ang sarili niya. Mukhang tayo lang naman ang nakakaamoy. Tama ka. O ano? Naniniwala ka na nakulam siya. Oo, malaki ang posibilidad. Kasi may mga kaaway siya eh. Pero kasi... Hindi ko masabi-sabi kay Janjan na ang ate ko ang talagang nagpakulam. Wala rin naman akong paliwanag kung bakit sa halip na si Aling May ang magkakasakit ay ang ate ko ang may dinaramdam ngayon, Panyero. Hinayaan ko na lang si Janjan sa mga naiisip niya. Pero sa loob-loob ko ay alam ko na may kinalaman ang pagpapakulam ni ate sa mga nangyari. Ang buong akala ko ay hanggang doon na lang ang pagdurusa ni ate, Panyero. Pero nagimbal na lang kami isang araw nang magising si ate na nagmamanas ang buong katawan at may mga tumubong mga butlig sa buo niyang katawan. Diyos ko! Ano na nangyari sa'yo, Rose? Bakit namamanas ng katawan mo at may mga butlig ka ba? Ang kati-kati nga ng balat ko, Bogart. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko may mga maliliit na insekto na gumagapang sa ilalim ng balat ko. Parang kinakain nila ako mula sa loob. Ba kung anong klaseng impeksyon na dumapo sa'yo? Lisa, huwag mong ilapit si Justin dito ha. Baka mahawang bata. Bogart, tulungan mo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Hindi ako makahinga ng maayos. Pakiramdam ko may insektong bumabara sa ilong at lalamunan ko. Janjan, paandarin mo na multikab, dali. Dadalhin natin si Rose sa pinakamalapit na ospital. Namamanas na ang buong katawan niya at parang may kung ano sa balat niya. Bilisan mo! Lisa, ang anak ko huwag mong ilalapit sa akin. Ayoko siyang mahawa. Sige ate, nasa loob ng silid lang naman si Justine. Natutulog. Kuya Bogart, ano nangyayari sa kapatid ko? Maayos naman siya kagabi, di ba? Bakit bigla naging ganyan ang balat niya? Hindi ko rin alam, Lisa. Pero dadalhin natin siya sa ospital para malaman natin. Bogart, ready na ang sasakyan. Tara na! Nagmamadaling dinala nila si Ate Rose sa ospital. Bukod kasi sa buong katawan niya na namamanas, nagsusuka na rin siya ng itim na likido. Kaagad na inasikaso siya nang makarating kami sa ospital. Pero ganun na lang ang takot ng mga nurse at doktor nang sumuka ng mga buhay na linta at palaka si ate sa loob mismo ng emergency room. Nagkagulo ang mga tao doon. Pero makalipas ang ilang araw na pamamalagi sa ospital, ay na-discharge na rin si ate kasi wala namang nakitang impeksyon o sakit sa mga tests niya.
Niresetahan lang siya ng mga ointment para sa balat niya at gamot para sa kanyang pamamanas. Kitang-kita na rin ang pamamayat ni ate. Malalim at maitim na ang mata niya. Haggard na rin siyang tignan. Ate, inumin mo na yan. Para yan sa pamamanas mo. At ito naman ay para sa tiyan mo. Para hindi na sumakit. Ano bang nangyayari sa akin, Lisa? Bakit parang walang katapusan tong pagkakasakit ko? May gamot ka naman na iniinom, ate. Huwag ka mag-alala. Makakabawi ka rin. Tignan mo, oh. Nawawala na nga mga butlig sa balat mo eh. Yung pamamalas mo na lang. Malapit na di mawala yan. Basta, inumin mo lang itong mga gamot na bigay ng doktor. Yan kasi, parang kinakarma ka na dahil sa ugali mo. Tingnan mo. Pwede ka naman palang maging mabait. Kuya Bogart talaga, oo. May sakit na nga ang ate ko, ginaganyan mo pa. Sinasabi ko lang para magtanda siya. Di kasi tayo malakas sa lahat ng panahon. Kaya wag masama ang ugali. Hindi sa inaaway ko si Rose. Asawa ko pa rin naman siya. At sa akin lang, maging mabait tayo sa kapwa natin. Lisa, parang masusuka ako. Teka ate, kukuha lang ako ng balde. Pucha, ano yan? Bakit ganyan na naman ang sinusuka mo, Rose? Hindi ko na kaya. Ang tiyan ko. Tingnan mo ang tiyan ko, Bogart. Tingnan mo. Ha? Bakit gumagalaw ang tiyan mo, ate? Ba't gumagalaw yan? Hindi na magandang kutob ko dito. Baka may lumasod sa'yo ah. Bakit itim na likido ang sinusuka mo? May mga buhay na linta na naman. Saan ba galing ang mga yan? Teka. Kuya, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito kasama si ate. Kailangan kong tulong mo. Kuya! Sandali lang, Lisa. Maghanap ako na pwedeng tumulong sa atin. Diyan lang kayo! Sige kuya, ingat. Ate, ayos ka lang ba? May kung anong gumagalaw sa tiyan ko. Ayoko nito. Ilabas mo yan, Lisa. Parang may ahas na kung ano. Ayoko nito. Teka lang ate. Huwag mo saktan ang sarili mo ate. Baka masugatan ka. Lisa, nasusuka na naman ako. Diyos ko. May palaka. Tulungan niyo po kami. Diyos ko, ano nangyayari sa ate ko? Nangihina na ako. Ayoko na. Ayoko na. Bakit hindi ako gumagaling? Mas lalo bang lumalala ang sakit ko? Ate, paparating na si kuya. Naghahanap lang siya ng tulong. Kumapit ka ate, paglabanan mo. Naging madalas ang pagsusuka ni ate ng mga buhay na insekto at hayop. Sa mga nasaksihan ko, panyero, kumbinsido na ako na kinulam talaga siya. At doon ko na sinabi kay Janjan kung ano ang totoo. Ibig mo sabihin, si Rose pa mismo nagpunta sa mangkukulam para ipakulam si Aling May. Ganun ba? Oo, Janjan. Pasensya ka na kung di ko kagad sinabi sa iyo ha. Nangako kasi ako kay ate na wala akong pagsasabihan na kahit na sino. Pero kasi, naaawa na ako sa kanya. Kung ganun palang nangyari, bakit hindi man lang tinatabla ng sumpa si Aling May? Maayos pa naman siya nagtitinda sa karinderya niya. Yun nga ang pinagtataka ko eh. Bakit walang epekto ang sumpa sa kanya? At bakit parang si ate pa ang napuruhan? Sinasabi ko na nga ba eh. May kung anong kababalagan talaga ang nangyayari. Ano nang gagawin natin dyan? Naaawa na ako sa ate ko. Nahihirapan na siya. Hindi naman kasi ganito ang plano niya eh. Di ko alam, Lisa. Pero bakit kaya hindi tumalab kay Aling May ang sumpa? Yun ang tanong. Kausapin kaya natin naman kukulam. Alam ko naman kung saan nakatira yun eh kasi
Sinama ko ni ate nung pinakulam niya si Aling May. Mas mabuti pa, naunahin natin ang bayaw mo, si Bogart. Karapatan din niya na malaman ang ginawa ng asawa niya. Nadadamay na kasi ang mga tao sa paligid eh. Pati ang talyer, wala na nagpapaayos. Dahil sa masangsang na amoy. Tapos, dinagsapan ng mga langaw at palaka. Natatakot kasi ako kay Kuya Bogart dyan eh. Magagalit siya ng gusto sa ate ko pag nalaman niya yun. Huwag ka mag-alala, Lisa. Di naman siguro niya pababayaan ang ate mo, no? Mahal ni Bogart si Rose. Masyado maldita lang kasi ang kapatid mo na yan. Kaya minsan nauubos ang pasensya ni Bogart sa kanya eh. Nang gabing yon, ay kinausap namin ni Janjan si Kuya Bogart. Si Ate Rose ay nasa silid nilang mag-asawa. Mahimbing na natutulog pagkatapos nitong uminom ng mainit na tsaa. Nasa sala kaming tatlo, panyero. Malakas ang tibok ng puso ko. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Kuya Bogart kapag nalaman niya na nagpunta si ate sa mangkukulam para ipakulam si Aling May. Pero hinayaan ko lang ang ate ko. Sa totoo, wala naman akong karapatan na pigilan siya dahil unang-una, si ate ang nagpalaki sa akin. Siya rin ang nagpaaral sa akin. At maldita siya, nagagalit kapag hindi pinagbibigyan ang gusto. Oh, seryoso ba itong pag-uusapan natin ngayong gabi? Para kayong binagsakan ng langit sa mga mukha nyo Oo, Bogart. Medyo seryoso talaga to. Tungkol naman saan to? Huwag mo sabihin na uutang ka na naman. Abay, kakautang mo lang sa akin yung nakaraang linggo Hindi to tungkol sa utang. Grabe ka naman, oo. Kuya, tungkol po to kay Ate Rose. May kinalaman po tong pag-uusapan natin sa kalagayan niya ngayon. O ano bang meron? May ginawang katarantaduhan na naman ba si Rose? Pambihira may sakit na nga kung ano pag ginagawa. Kuya, hindi. Si Ate Rose kasi may ginawa ng mga nakaraang buwan. Pasensya na po kayo, kuya. At hindi ko man lang siya napigilan sa gagawin niyang yun. Pwede bang sabihin mo na sa akin ng diretso? Bakit ang dami pang paligoy-ligoy? Bogart, nagpunta kasi si Rose sa isang mangkukulam nung nakaraang buwan para ipakulam si Aling May. Ano ka mo? Si May, ipinakulam ng asawa ko. Abay, bakit? Seryoso ba kayo dyan? Oy, Lisa, umayos ka. Ikaw itong laging kasama ni Rose, ha? Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Totoo po yung Kuya Bogart. Nagpunta po siya doon sa lalaking mangkukulam. Naniniwala kasi si ate na may relasyon kay ni Aling May at hindi raw siya makakapayag na maagaw ka sa kanya. Putya naman, oo. Anong klaseng pag-iisip ba meron ng babaeng yun? Nagpakulam siya dahil akala niya may relasyon kami ni May. Nahihibang na talaga ang babaeng yun. Patawad, kuya. Hindi ko man lang siya napigilan. Inaaway niya kasi ako kapag kinukontra ko siya eh. Kaso pare, parang may nangyaring kababalagan dito sa atin. Sa tingin ko, si Rose ang tinamaan ng sumpa. Tsaka tignan mo. Tignan mo ang nangyayari sa kanya, pare. Di ba? Lisa, alam mo naman na may saltik ang kapatid mo. Masyado malisyosa. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na ginawa niyo pala yun? Bakit mo hinayaan na makulam si May? Alam naman natin pareho na wala akong relasyon sa babaeng yun. Di ba? Patawarin mo na nga ako, kuya. Natakot kasi ako sa mga banta ni ate sa akin eh. Ayoko naman na palayasin niya ako dito. Pambihira naman, oo. Sinasabi ko na nga ba eh. May ginawa na naman ng babaeng yun. Visit! Ngayon, damay na naman tayo nito. Kailangan natin makausap ang nilapitan niya mangkukulam. Magtanong tayo kung anong klaseng kulam ang ipinataw niya at kung bakit tila bumaligtad ang sumpa. Sa halip kasi na si Aling May ang tamaan, ay tila si ate na dudusa ngayon. Sige. Kakausapin natin ang matandang yun. Baka gulpiin ko rin yun eh. Nadadamay tayo sa mga pinaggagawa nila. Kinabukasan ay nagpunta kami sa bahay ni Mang Goryo. Kasama ko
sina Kuya Bogart at Janjan. Nagulat pa siya nang makita niya ako pagbukas niya ng gate. Halatang nakilala pa ako nung nagpunta kami ni Ate Rose. Kilala kita. Naalala ko mukha mo. Kasama mo rito ang ate mo noong nakaraang buwan. Mabuti naman po at naalala niyo pa ako, Mang Goryo. Aba, syempre naman. Hindi pa naman ako ganun katanda para makalimutan ang mga pagmumukha ng pumupunta rito. Ano nga pala sadya mo ngayon? Tsaka sino ba itong mga kasama mo? Magandang umaga po, Mang Goryo. Ako nga pala si Janjan. Kaibigan po nitong si Lisa. Lisa pala ang pangalan mo, Ineng. Opo. Siya naman po si Kuya Bogart. Siya po ang asawa ni Ate Rose. Oo, sige. Pasok kayo para makapag-usap na tayo. Alam kong seryoso ang dahilan ng pagpunta niyo rito. Si Ate Rose po kasi, Mang Goryo. May kakaibang nangyayari sa kanya nito mga nakaraang linggo. At may duda po kami ni Lisa na may kinalaman ng kulam sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Pwede bang ipaliwanag yun na mas maayos para maintindihan ko? Bakit kayo nang kukulam ng tao? Alam niyo naman siguro, di ba, na masama yan? Ito ang trabaho ko simula nung kabataan ko. Hindi naman masama ang kulam dahil nabibigyan ito ng hustisya ang mga pangyayaring wala ng pag-asa na makamit ang hustisya. Pero hindi lahat ay kailangan idaan sa kulam. Kuya Bogart, mamaya na po yan pwede. Kailangan na makausap natin si Mang Goryo kung bakit nagkaganon si ate. Sige, Neng. Ipagpatuloy mo ang mga sinasabi mo tungkol kay Rose. Makikinig ako sa'yo. Yun na nga po, Mang Goryo. Tila si ate po ang tinatamaan ng mga sumpa. Baka naman may ginawa ka. Imbis na kayo may nagpunta ang sumpa, ay ibinaling mo ang mga yun sa asawa ko. Umamin ka na. Hindi ko pwedeng gawin yung sinasabi mo. Siguro may ibang nangyari. Kaya bumaligtad ang sumpa. Pwede pala yun. Babaligtad ang sumpa ng kulam, Mang Goryo. Paano po nangyayari mga ganun? Diyos ko, nakakakilabot naman. Nakakatakot. Maraming dahilan kung bakit bumabaligtad ang sumpa. Una, dahil hindi naman totoong may sala ang taong pinakulam. Dapat kasi, may kasalanan talaga ang tao para merong kakapitan ng sumpa. Ikalawa, may anting-anting o mga pangontra ang taong pinapakulam. Kadalasan, kapag may suot na anting-anting ang tao, protektado siya sa lahat ng klase ng sumpa. Ang mangyayari niyan ay babaligtad ang sumpa at doon tatama sa taong nagpakulam. Anting-anting. Ano pong itsura nun, Mang Goryo? Tama. Sa tingin ko, ay anting-anting ang dahilan. Kaya hindi tinablan ng kulam si Aling May. Pwedeng isang kwintas ang anting-anting. Pwede ring isang singsing o kahit na anong gamit na magtataglay ng kapangyarihan na protekta ng may tangan nito. Kung bumaligtad pala ang kulam, ano pwede namin gawin dito, Mang Goryo? Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang asawa ko. Kahit nasabihin natin na siyang may kasalanan kung bakit nangyayari lahat ng to. Isa lang ang pwede niyong gawin. Ang humingi ng tawad. At mangako siya na hindi na ulit magpapadala sa galit at inggit. Nararamdaman ko kasi na may tinatago siyang inggit sa kapwa niya. Janjan, puntahan kaya natin si Aling May at magtanong tayo sa kanya kung may anting-anting ba siya. Para naman tayong tanga niyan. Bigla na lang natin siya tatanungin ng ganun. Hindi kaya magtaka yun sa atin. Nung nakaraang nakita ko si May, may suot siyang kwintas na medalyon. Hindi ko lang masyadong naaninag ang itsura ng medalyon pero malaki yun. Kawawa naman pala si Rose. Nabaligtad ang sumpa na ipinataw niya sa babaeng nagngangalang May. Kung hindi niyo sana ginawa yun, wala sana kaming problema ngayon eh. Tara na nga. Napipisit ako sa matagdan to eh. Ang dami pwedeng gawing hanap buhay. Pangungulam pa. Ay nako. Sige po, Mang Goryo, aalis na po kami. Maraming salamat po pala.
sa pagsagot sa lahat ng katanungan namin. Teka, ibigay mo ito kay Rose. Para saan po mga dahong yan? Ipainom mo yan sa kanya para kahit papano ay gagaan ang pakiramdam niya. Walang bisa yan sa mga kulam, pero nakakatulong yan sa mga masama niyang pakiramdam. Pagkaalis namin doon, ay bumalik kagad kami sa bahay. Mabuti na lamang at tulog na tulog pa si Ate Rose. Pagbukas pa lang namin sa front door, ay sumalubong na sa amin ang masangsang na amoy ng nabubulok na karne. Mas dumadami rin ang mga langaw at insekto sa bahay, at pati sa talyer ay napuno na rin ng mga insekto at langaw, kaya wala nang nagpapaayos ng kotse. Hindi na rin kami nag-aksaya ng panahon ni Janjan. Kagad na pinuntahan namin si Aling May at doon na namin ipinagtapat ang lahat. Nung una ay ayaw niyang maniwala sa amin hanggang sa binanggit namin ang anting-anting. Doon na siya napatulala. Aling May, gusto ko pong humingi ng kapatawaran sa inyo at sa nagawa po ng kapatid ko. Hindi naman ganun kasama si Rose para gawin niya sa akin ang bagay na yun. Matagal na kami magkapit-bahay dito sa barangay na ito. Hindi naman ganun kalala ang pag-uugali niya. Pero bakit ganun? Siguro nga, tama yung sinabi nila na nagbabago ang tao. Lalo pat ang dahilan nito ay ang inggit at pagdududa. Lalong-lalo na ang selos. Masyado din kasing malisyosa ang isip ng ate ko eh. Pati nga ako, Aling May, ay biktima rin ng pagiging malisyosa niya. Pati ng selos niya. Ano na nga pala ang nangyari sa kanya ngayon? Hindi na kasi ako nagtangkang bumisita ulit. Alam niyo naman siguro ang nangyari dun sa ospital, hindi ba? Hay nako, Aling May. Mas lalo pang lumala ang kalagayan niya. Hindi ko na po siya makausap ng maayos. Palaging sumusuka ng itim na likido na may kasama pang mga linta. Tako, nakakatakot naman yun. Naniniwala ka na po ba ngayon? Na si ate po nagpakulam sa inyo, Aling May. Pero siya ang tinamaan ng sumpa. Gusto po namin malaman kung may tangan po ba kayong anting-anting o kahit na anong pangontra sa mga masasamang espiritu at maging sa kulam. Lisa, paano mo nalaman ang tungkol sa anting-anting ko? Hindi nga namin alam. Kaya nga nagtanong kami sa iyo eh. Sabi kasi nung mangkukulam na kinausap ni Ate Rose, ay posibleng may suot kayong anting-anting. Kaya hindi tumalab ang kulam sa inyo. Ang anting-anting niyo po ang dahilan kung bakit bumaliktad ang sumpa at si ate ang tinamaan. Ilang beses na siyang pabalik-balik sa ospital pero hindi mawala-wala yung mga nararamdaman niya. Mas lalo pang ang lumalala kada araw. Ibig niyong sabihin, yung pagkakasakit ni May ay may kinalaman doon? Ang kulam na para sa akin, ganun ba? Yun ang hinala namin. Kaya nga nandito kami para kumpirmahin kung may anting-anting ka ba talaga. Kasi kung meron, yun ang dahilan kung bakit tumalbog ang sumpa. Baka naman ito ang ibig niyong sabihin. Eh hindi naman anting-anting to. Yan siguro nakita ni Kuya Bogart. Nasuot niyo nung nakaraang araw. Hindi ito anting-anting, Lisa. Ito ang medalyon ni San Benito. Siguro para sa iba ay isang anting-anting ito. Pero kasi para sa akin, ang proteksyon na binibigay nito ay galing sa Panginoon. Ginagamit din niya ng ibang mga albularyo para pangontra sa mga masasamang espiritu. Bigay kasi ito ng lola ko. Minsan na rin kasi akong nasapian ng isang maligno. Ang sabi niya ay mabisa raw na pantaboy ng mga masasamang elemento ang medalyon na ito. Kaya palagi ko itong suot. Pero nalilito pa rin ako. Kung ano ang gagawin ko para maging maayos na si Ate Rose, Aling May. Baka naman pwede nating pakiusapan si Manggorio na bawiin niya ang sumpa. Pwede naman siguro yun, di ba? Pasensya na talaga kayo. Wala akong maitutulong para kay Rose ngayon. Gustuin ko man, ay wala naman akong alam tungkol sa mga kulam-kulam na yan. Bumalik na tayo kay Manggorio dyan. Baka matulungan niya tayo. Nag-aalala na kasi ako para kay ate.
Baka kung ano mangyari sa kanya. Hindi ko rin akalain na magagawa ni Rose yun sa akin. Paano na lang kung wala akong suot na pangontra? E di tinablan ako ng kulam. Hindi naman kami close niyang si Rose, pero nirerespeto ko talaga siya bilang kapitbahay ko. Alam ko naman kasi na hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka. Aling May, ako na po talagang humihingi ng kapatawaran sa ginawa po ng kapatid ko. Nagdurusa na po siya ngayon. Pinagbabayaran na po niya ang mga masasamang nagawa niya sa kapwa. Nagsilbing leksyon din ito para sa kanya. Para sa pagiging malisyosa niya. Naiintindihan ko naman yun, Lisa. Huwag ka mag-alala. Bibisitahin ko siya bukas o sa makalawa. Ipaliliwanag ko sa kanya na wala talagang namagitan sa amin ni Bogart. Diyos ko naman, hindi ko type si Bogart, ano? Masyado pa siyang bata sa akin. Mas gusto ko yung mas matanda sa akin. Yun ang type ko. Nang bumalik kami kay Manggorio, ay doon na namin sinabi ang dahilan kung bakit bumaligtad ang sumpa. Dahil pala yun sa medalyon na suot ni Aling May. Yun ang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Doon na sinabi ni Manggorio na kaya niyang bawiin ang sumpa. Pero may mga kailangan na gawin si Ate Rose. At isa na doon ang taus-pusong pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa taong gusto niyang saktan. Sinabi na rin namin sa ate ko ang dahilan kung bakit hindi siya gumagaling sa sakit niya dahil sa kulam na siya mismo ang nag-utos. Ano? Anong kulam na bumaliktad? Hindi kita maintindihan eh. Dahil sa pagiging malisyosa mo, yan ang napala mo. Masyado ka kasi selosa eh. Wala naman sa lugar. Ang dumi pa ng mga iniisip mo. Bogart, boss, huwag naman ganyan. Kawawa na nga po si Rosie. Nasisiguro ko na nagsisisi na siya sa mga ginawa niya. Ate, yung ginawa mong pagkulam kay Aling May, bumaliktad yun. Sa halip na siya. Ikaw ang nagkasakit. Sinasabi ko na nga ba? Tama talaga ang hinala ko, Lisa. Po, alam niyo na. May hinala ako. Kasi ito yung gusto kong mangyari sa kanya. Pero nagtaka ako kung bakit sa akin nangyari ito. Naisip ko na baka pinaglalaruan lang ako na matandang mangkukulam na yon. Ngayon, napagtanto ko na hindi ko sana ginawa yun. Kasi wala naman ako nakitang ebidensya na may relasyon talaga sila ni Bogart. Puro imahinasyon ko lang ang lahat. Bunga lang ng pagiging malisyosa at silosa ko. Ate, gusto kitang tulungan na makawala sa sumpa na yan. Pero hindi ko naman alam kung saan ako magsisimula. Nagsisisi na ako, Lisa. Malaki ang pagsisisi ko. Diyos ko, patawarin niyo ako. Ang balat ko! Ang sakit! Ang init, para akong sinusunog! Aray ko! Ate, Diyos ko! Teka lang, anong gagawin natin? John! Kuya Bogart! Ayoko na! Mamamatay na yata ako! Parang awa niyo na tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Gusto ko pang mabuhay, Bogart, asawa ko! Parang awa mo na! Parang awa mo na! Sana magsilbing aral tong pangyayaring to. Hindi sa sinisisi kita, Rose. Pero ginawa mo kasi to sa sarili mo eh. Isipin mo na lang kung talagang tinablan ng kulam si May. Tapos nangyari to sa kanya. Kawawa yung tao pag nagkataon. Wala namang kasalanan. Kuya, huwag ka na naman, Nermon. Kailangan ni ate ng tulong. Hindi oras to ng panunumbat. Nung gabing yun, ay dinala namin si ate kay Manggorio. Hindi na kasi siya tumitigil sa pagsigaw dahil kung ano-anong sakit na lang ang nararamdaman niya. Kaagad na nagsagawa ng ritual si Manggorio. Isang ritual ng pagbawi ng sumpa. At kailangan nandoon din si Aling May dahil siya ang pangunahing resipiyente ng sumpa. Kaso nga lang ay may pangontra siya. Mabuti na lang at pumayag din naman kagad si Aling May
na tumulong sa gagawing ritual. Wala siyang pagdadalawang isip na tulungan kami kahit na biktima rin siya sa masamang ugali ng kapatid ko. Sisimulan ko ng ritual. Babawiin na natin ang sumpa. Pero kailangan, may paglalagyan tayo nito. Hindi naman kasi pwedeng bawiin ang isang buhay ng sumpa. Kailangan natin na pagbabalingan ito. Kaya dito natin ilalagay sa karne ng baboy. Hindi po ba ako madadamay dito, Manggorio? Hindi, dahil malakas ang kapangyarihan ng pangontra mo. Magiging ligtas ka sa sakit at anuman sumpa. Ang sakit ng katawan ko. Ang kati ng balat ko. Ayoko na! Ayoko na! Lisa, ayoko na! Hindi ko na kaya to! Konting tiis na lang, ate. Matatapos din ang lahat ng pagdurusa mo. Ginagawa na ni Manggorio ang lahat para bawiin ang kulam. Malapit na itong matapos. Manalig ka sa Diyos, ate. Ang sama-sama ko. Ang sama-sama ko. Nagawa kong ipakulam si May na wala namang kasalanan sa akin. Mabuti yan. Mas mapapadali ang lahat kung may pagsisisi sa puso mo. Ilang minuto lang ang itinagal ng pagriritual ni Manggorio. Ramdam namin na epektibo ito dahil bigla na lamang kaming hinampasan ng isang malakas na hangin sa loob ng bahay niya kahit wala namang nakabukas na electric fan. Ilang minuto pa lumipas ay nakatulog na si Ate Rose at natapos na din ang ginagawang ritual ni Manggorio. Yun na po ba yun? Tapos na po ba ang ritual ng pagbawi? Oo, Bogart. At para maniwala kayo na hindi ako naglalaro dito, tignan niyo ang karne ng baboy. Hala! Bakit bigla nabulok yan? At may mga uod pa. Ano nangyari dyan? Putsang baho. Yung amoy niyan, kaparehang dun sa amoy na naaamoy natin sa bahay. Oo nga. Dahil dyan natin ipinasok ang sumpa. Ang isang kulam kasi ay hindi na pwedeng bawiin. Kung magagawa man natin bawiin, ay kailangan may pagbabalingan ng katawan na sumpa. Dahil kung hindi, ay babalik at babalik pa rin yun. Ibig sabihin pa nito, ay wala na po sa katawan ng ate ko ang sumpa at nandito na po sa karne ng baboy. Kaya ito na ngayon ang nabubulok at nangangamoy. Oo, tama ka. Ilang linggo na rin matapos ang ginawang ritual ni Manggorio sa kapatid ko ay unti-unti nang naging maayos ang kalagayan ni Ate Rose. Hindi na siya nagsusuka ng kung ano-ano panyero. Unti-unti na rin siyang nakakabawi sa lakas niya. Pero ang nakikita ko talagang nagbago sa kanya ay ang kanyang pag-uugali. Parang nawala na yung pagiging malisyosa niya at sobrang selosa. Isang gabi, habang naghahapunan kami, nandun din si Janjan. Nagsalita si ate. Gusto ko lang sabihin sa inyong tatlo, nalubos talaga ako nagpapasalamat dahil di niyo ako iniwan noong mga panahon na lugmok ang katawan ko. Naku ate, hindi ako sanay na ganyan ka. Mas sanay ako dun sa Ate Rose ko na palaging naninermon at bungangera. Alangan naman, iwanan ka namin. Kahit naman medyo pasaway ka, ay asawa pa rin kita. Hindi kita kayang pabayaan na lang. Oo, minsan naiinis ako sa'yo. Pero aaminin ko, mahal na mahal pa rin kita. Kahit nakakainis ka, buwisit ka. Yun, nuts naman. Duda ko masusundan na si Baby Justin ito. Mukhang maayos na rin ang lagay mo, Rosie. Hehehe! Oo nga. At hindi ko malalampasan ang lahat ng yun, kundi dahil sa tulong at suporta niyong tatlo. At huwag mong kalilimutan, ate, na tumulong din si Aling May sa'yo. Hindi talaga siya nagdalawang isip na tumulong nung sinabi ni Manggorio na kailangan ng dugo niya sa ritual. Si May pala. Malaki ang kasalanan ko sa kanya.
Hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya hanggang ngayon. Pupuntahan ka raw niya, ate. Baka bukas o sa makalawa. Ate, sobrang bait ni Aling May. Hindi naman kasi totoong may relasyon sila ni Kuya Bogart eh. Ang type daw ni Aling May, mas matanda sa kanya. Nako, ewan ko ba dito kay Rose? Kung bakit naisipan pang pagbintangan ako na ng bababae. Wala naman akong ginagawa para pagdudahan. Ay, ambot. Pasensya ka na talaga, Bogart. Nadala lang ako sa pagiging silosa ko. Kaya naging malisyosa na ako. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi na po mauulit yun. Pangako. Talaga hindi na mauulit. Kasi, babaguhin mo na ang ugali mo, di ba? Oo naman. Tinupad nga ni Aling May ang sinabi niyang bibisitahin niya si Ate Rose dahil kinaumagaan ay nasa bahay na siya at may dalang mga pagkain at bulaklak. Napakabait talaga ni Aling May, Panyero. Hindi ko tuloy lubos maisip kung bakit galit si ate sa kanya. Ate, nandito si Aling May. Bibisitahin ka raw niya. Dali, nasa labas siya. May dalang pagkain. Talaga? Teka, tulungan mo ako magbihis. Uy, huwag mo nang itapon ang dalang pagkain niya ha. Sayang yun. Mukhang masarap pa naman ang mga tinapay na dala niya. Bilisan na natin. Huwag kang mag-alala, Lisa. Hindi ko nagagawin yon. Pero matanong ko lang, totoo bang ang baho ko nung nakaraan? Wala talaga kasi akong naaamoy eh. Nakakaiba sa sarili ko. Hay nako ate, kasama na siguro sa package ng kulam ang umaalingasaw na amoy mo. Pero nawala na yun pagkatapos ng ritual ng pagbabawi ni Manggorio. Mabuti naman kung ganun. Nakakayang humarap pa naman sa mga tao na umaalingasaw ka sa amoy na nabubulok na karne. Nang makaharap na ni Ate Rose si Aling May, ay hindi na nito mapigilan ang sarili na umiyak. Kahit ako nga, na nanonood lang sa kanila ay naiyak na din. Paulit-ulit din na humingi ng tawad si ate kay Aling May. Rose, kumusta ka na? May, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Kung hindi pa tumalbog ang kulam, ay hindi ko alam kung kakayanin pa. Kung kakayanin pa ng konsensya ko kung may nangyari na masama sa iyo. Nako, hindi naman ako nagtatanim ng galit. Tsaka salamat na rin dito sa medalyon ko. Siya ang nagligtas sa akin sa kapahamakan. Sana mapatawad mo ko, May. Nahihiya ako sa iyo sa totoo lang eh. Bukod kasi sa pinagbintangan kita na may relasyon sa asawa ko, ay tinangka ko bansaktan ka. Nakakahiya. Wala ka namang ginawa sa akin. Wala kang kasalanan. Sinabi ko nga wala na yon. Mas mabuti pa ay kumain na tayo. Masarap tong dala kong tinapay. Meron din akong kakanin. Ako mismo nagluto niyan. Hala, sige na. Kumain na tayo. Makalipas ang ilang araw, ay mas lalo pang naging mabuti ang kalagayan ni Ate Rose. Makikita talaga sa katawan at kilos niya na unti-unti na siyang nakakabawi sa sakit niya. At naging mabait na rin siya, Panyero. Hindi na siya katulad ng dati na palaging may nasasabing masama sa kanyang kapwa-tao. Hindi na rin sila nag-aaway ni Kuya Bogart kasi hindi niya na ito pinaghihinalaan na may kalaguyo. Naging payapa na ang bahay namin, Panyero. Wala nang bangayan, sumbatan, at mga away. Hindi nagtagala, tuluyan na ngang gumaling si Ate Rose. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nung nangyari ang nakakakilabot na karanasan sa pamilya ko, Panyero. At kahit na ilang taon na lumipas, ay hindi pa rin talaga nabubura sa alaala naming lahat ang mga nangyaring kababalaghan. Isang malaking leksyon din sa amin na huwag basta-basta mag-isip ng masama sa kapwa. Hindi magandang ugaliing ang pagiging malisyosa. Bukod kasi sa nakakawasak yan ng magandang relasyon
ay talaga namang pinagmumulan niya ng away, lalo na sa mga kapitbahay. Kaming dalawa naman ni Janjan ay naging malaya na sa aming relasyon. Alam na ng lahat na nobyo ko siya. Hindi na namin itinago yun. Natawa pa nga ang ate ko nang malaman niya. Grabe! Ang galing nyo rin magtago, no? Ikaw ba, Bogart? Wala ka bang alam na may relasyon pala ang dalawang ito? Aba, wala akong alam dyan ha. Malay ko sa kanila. Hindi ko naman sila binabantayan eh. Ayoko naman talagang itago ang relasyon namin eh. Ito lang kasing silisi. Takot sa'yo, Rose. Kaya gusto niyang itago na muna. Ikaw ba naman magkaroon ng kapatid na malisyosa? Tignan natin kung di mo itatago ang mga relasyon mo. Teka. Oo nga, may naaalala ako noon. Naginala pa ako na may gusto tong si Janjan sa akin. Hindi ko naman kasi alam na ikaw ang nobyo ni Lisa. Nakakainis ka talaga, ate. Pati nobyo ko pinaghihinalaan, no? Masyadong gandang-ganda sa sarili din, no? Pasensya na. Akala ko lang kasi, di ba? Alam mo naman ang ugali ko noon. Pero nagbago na ako ngayon. Wala na ang dating Rose na kung ano-anong sinasabi at malisyoso. At hindi na rin ako silosa. Aba, dapat lang. Hindi magandang ugali yan. Tsaka ano, ipagsiselos pa sa akin. Pambihira ka, oo. Ngayon ay tahimik na kaming naninirahan sa sarili naming bahay. Kinasal na rin kami ni Janjan Panyero. Kaya bumukod na ako kay ate at kay Kuya Bogart. Pero kahit nasa malayo na ako, mananatili sa puso at alaala ko ang bagsik ng isang kulang. May suot na rin kaming mag-asawa ng medalyon ni San Benito para may proteksyon kami. Salamat kay Aling May at binigyan niya kami nito at may basbas pa galing sa pari. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Panyero, at maraming salamat po sa pagbabahagi ng nakakakilabot at nakakatakot kong karanasan sa mga suki mong tagapakinig. Sana ay may leksyon po silang natutunan sa karanasan ko. Magandang araw ulit at mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po.